Magandang araw po sa inyo. Nandito po ang Juan de la Customizer para po magbigay sa inyo ng panibagong review sa isang model kit. Ako po nga pala si KOKO Jack at ang re-review po natin ngayon ay ang unboxing kit ng Double O Riser. Ito po. Buksan natin. Ayan ang tsura niya. Buksan natin. Ayan. Ito ang kanyang manual. Ayan. Ito ang likod. Ganyan siya pagka nabuo. Tapos ito ang mga laman niya. Kung paano yung instructions ng paano siya buuin. Ayan. Makikita ninyo. Ayan. Medyo mahaba to kasi madaming parts. Dito naman ay pinapakita yung paglalagay ng decals sa kanya. Ayan. So madami din siyang decals. Sige. Dito tayo sa runners. Itong kit na to is almost 90% ang pagkakahawig niya sa Bandai na Double O Riser. Medyo ito yung sinasabi nilang mas maganda kesa sa MG na Epion na gawa din ng Naban, siguro mga last year yun. Ayan. Ito yung mga clear green parts nya. Ayan. Clear green din talaga. So maganda yung plastic quality nya comparing sa mga iba sa GHD. Ganyan. Ito ang kanyang inner frame. Ayan. Mas detailed to comparing sa iba. Nagawa din ng Daban. Tsaka sabi nila maganda ang posing nito. Maganda ang joints. Ayan. Tsaka yung mga clear parts nya detailed din talaga. And may kasama pa siyang nasa na pilots. Ayan. Yan si Saji Crossroad, ang pilot ng Double O, hindi pala, ng Riser pala, sorry. Dahil ang pilot ng Double O ay si Setsuna FC. Ito siya. Ayan. Makikita nyo, detailed siya. Ang pagkakaiba nga lang pala ng mga knockoff kits sa original Bandai medyo mas glossy sila ng konti. So pero ito naman so far glossy siya pero detailed. Kikita nyo madami siyang runners. Medyo masarap tubuin. Ako personally mas gusto ko madaming runners talaga. At isa pa sa kinagandahan nito ay ang kanyang LED lights. Ayan. May kasama siyang LED lights para sa kanyang ulo, dalawang balikat at saka sa weapons. 5 piraso to. Hindi katulad din ng sa Bandai isang piraso lang ang kasama. So bibili ka pa ng 4 na piraso para sa iba or hahati-hatiin mo siya ng salit-salitan para lang umilaw siya. Ayan. Ang inner frame ng Riser. Maganda ang details niya. Very accurate siya. Tsaka mga panel lines, maganda. Ingat lang pala dito kasi madami sa kanyang sa plastic pa lang madami ng parts na nalalaglag. So double check nyo lang din yung yung mga sprues kung kumpleto siya or may damage pagka bibili kayo ng mga knockoff kits. Ayan. Maganda yung plastic quality nya. Ayan. As you can see, madami talaga siyang runners. So jam pack talaga ito pagka binuo. And ito nga pala ang kanyang decals. Ayan. Medyo hindi lang kita. Ayan. Ito yung parang
ano siya, dry transfer, tapos may peel off din siya. Ayan, buksan natin. Maganda lang din dito is kumpleto talaga. Sa mga ibang daban kits na ano, hindi kumpleto yung iba. Ayan, ito dry transfer pala to. Kaya ba makita? Ayan, ito dry transfer yan. Ito ay peel off sticker na lang to. Medyo maganda siya para sa ano to, yung sa mga clear parts. Ito yung sa mata. Ayan, ito yung mga peel off stickers na to. Ayan. So, ayan, madami pa siyang parts na kasama. Kung bibilangin natin, may 20 pieces to na runners. At ang laki ng kanyang espada. Isa, dalawa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 runners yan bale. So ang dami. So pagka nabuo nyo siya is magiging ganito itsura nya. Maganda siya, maganda. Dahil lang umiilaw sa kanya isang kanyang mata at dalawang part dito sa balikat. At yung nasa likod niya pa na riser. Ang riser niya, ang itsura ay ayun. Ganito yung itsura ng riser. So yan ay nakakabit sa kanyang likuran. Nandito yan nakakabit. Yung GN drive ang umiilaw sa kanya. Ito. So yun ang ating unboxing review. So susunod naman na review na gagawin ko is ang kanyang inner frame. So siguro mga bukas i-upload ko na lang din ulit. So maraming salamat. Ako si KOKO Jack ng Juan de la Customizer, at stay tuned sa aking next review.